Bali yung highway dito sa Cebu, 4 lanes. So ito yung sinasabi kong ginagawa pa yung 4 lanes. Malinis na yung pagka 4 lanes dito. Ito yung simbahan ni Buluon Church. Mailaw talaga. Hello! Another day, another ride. So today, January 25, ang lakad namin is pupunta kami ng south ng Cebu. So bali ilang beses na namin napuntahan yan, pero ang masasabi ko lang talaga is Cebu is iba talaga. Hindi ka magsasawa. So anyway, one of the reason is because birthday ng wife ko. So it's her birthday. So bukas gawin bukas pa pala. Birthday ko, ano ba naman? Oh. So mag-overnight kami doon. Yun ang doon namin sasalubungin. Doon namin sasalubungin yung birthday niya. So let's make it special. So anyway, punta kami ng again yun nga kung nasabi ko na sa Buluon, south of Cebu. It's a town before Oslob, yung sikat na whale shark watching for tourists. So it's a town before sa Oslob. Okay, starting point namin dito, Star Mall. Ano to? Actually hindi pa Minglanilla talaga, Lawaan Star Mall. So dito yung starting point natin. Ngayon lang talaga kami nakaiwas sa traffic. Umabot din ng 30 minutes kasi sinulog sa Talisay. So last week yung episode na post ko is sinulog sa Cebu City. Ngayon pala sinulog sa Talisay. Isang city rin dito sa island of Cebu. So anyway mga boss, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Isa ring tourist destination sa Cebu, itong Anju World. Siya, may snow world. Yan yung pinakamalaking snow world sa Pilipinas. Ito, nakikita nyo sa right, di ba? Anju World. Anju World is parang enchanted sa Manila, Enchanted Kingdom. So may mga rides, mga ganon. At pinaka-highlight is yung sabi ko Snow World. Sa pagkaalam ko, yun ang pinakamalaking snow world sa Pilipinas So yun, Naga City. Welcome to Naga City. Sentro ng Naga City. Ito yung sentro. So marami na rin fast foods, ganun. Tapos mga mall. May isang mall lang dito. Gaisano Mall. So anyway, siguro one of these days mga boss, try nating i-feature yung mga, di ba? Yung parang talaga yung i-focus natin yung feature sa isang town lang. Siguro darating din tayo dyan, pero sa ngayon lang, daan-daan lang tayo. Sige, update mamaya. Bali yung highway dito sa Cebu, 4 lanes. So 2 lanes kada
direction. So ito yung nakikita nyo, 4 lanes. Okay, so San Fernando, sentro ng San Fernando, town of San Fernando, Cebu. Marami kasing San Fernando sa Pilipinas eh. So ito is San Fernando, Cebu. So yan oh, tingnan nyo sa kaliwa namin, San Fernando. I love San Fernando. Okay, so ito yung sinasabi kong ginagawa pa yung 4 lanes. So dito na yung banda, diba? Left and right nyo, nakikita nyo naman eh, yung mga puno, pinuputol. Tapos yung sa kaliwa, parang inuna nila yung kaliwa. Nakasimento na yung iba eh. Dito sa right oh, nag-clearing ng mga puno. So ito, dito, malinis na yung pagka 4 lanes dito. Kung nagtataka kayo kung bakit parang fino-focus ko yung mga information na binibigay ko is tungkol sa highway namin eh, kasi to eh, parang talagang ongoing na project to dito sa Cebu, yung pagpapalawak ng daan, which is siya eh, gusto kong ipaalam sa mga nanonood kasi ito yung namin eh, ito yung pinaka content eh, yung ride talagang yung content namin eh, yung biyahe. So kasali sa namin mga content is ipakita sa inyo yung sitwasyon ng daan. So ito yun. Malapit na tayo sa Karkar. Diyan sa unahan may arc, welcome arc ng Karkar. So ito na pala mga boss, ito yung arc, City of Karkar. Yan o, City of Karkar. Welcome to the heritage city of the south, City of Karkar. Okay, so di na kami dumaan sa sentro ng Karkar kasi iwas traffic din. Medyo nagmamadali na kami kasi 2 PM yung check-in time, tapos magpo-4 na, sayang naman, di ba? So anyway, bypass kami dumaan, may bypass road. So parang iwas yun nga, iwas traffic. So pala mga boss, yung sa harapan nyo, dyan yung bilihan ng mga lechon, chicharon, yung mga ampaw, ganon mga boss. Diyan yung bilihan, yan sa harap nyo, yan. So bali, kung first time nyo dito sa sa Karkar, or first time yung pumunta ng Cebu, punta ng South, tas yung mga naririnig nyo lang is, di ba, Karkar, dyan kayo bibili ng chicharon, pero wala kayong alam kung saan talaga bibili, doon. So meron talagang pwesto yung mga nagtitinda ng chicharon dito sa Karkar. So diretso lang kayo sa yung talagang pinaka-pwesto. So yun nga, kung first time mo sa Cebu, magtanong-tanong lang kayo sa mga tao kung saan yung bilihan ng chicharon, para may kayo, may choices kayo mga boss, di ba? Ganun naman talaga, di ba? Pag pupunta tayo ng lugar, tapos bibili ng delicacy nila, di ba? Nagtatanong-tanong din tayo eh kung saan yung mura. Alam niyo na mga boss. So yun, may pwesto talaga. Okay? Sige, update mamaya. Okay, so isa na namang section kung saan ongoing yung widening ng mga daan namin dito. So malilagpas na tayo, lagpas na tayo sa Karkar City. Papuntang Sibunga na tayo, town of Sibunga. Sibunga, ito na yung sentro mga boss. Sibunga, yan. Blissful Sibunga, nasa kaliwa. Sa sentro na ng kami,
Sibunga, letter S, mga boss. So dire-diretso lang tayo. Okay, update. Argao na, bali Argao na kami. Argao, town of Argao. So ano na tayo? S-A. So A as in Argao. Wait lang may bilhin lang kami dito. Ito na. May Jollibee kasi dito mga boss. Anong na kami? Mag-drive through. Gutom na kasi. So bili muna. Snacks ng konti. Sabi nga ni yung pros o yung sa van life na si pros din, hindi lang pasyal kain din. Okay, so tuloy na yung biyahe natin. Tapos na kami bumili. Lang kami, take out French fries. Medyo pa kasi tinignan ko sa map para makuha ko yung exact distance. Galing sa Argao to Buluon, 37 kilometers pa. So dapat din, gutom na kasi, so na lang, nag-snacks muna para pagdating doon mamaya dinner na lang yung problema namin. Kasi yung puntahan namin ngayon na resort, hindi pwedeng magluto. So hindi namin magamit yung mga, alam mo na, yung mga skills namin mga boss. Sa skills sa van life. Kasi hindi pwedeng magluto sabi ko nga. Kaya hindi na kami nagdala ng mga namin, pangluto, yung mga ganon. Sabi ko kanina, di ba, gawin namin special day sa wife ko kasi birthday niya bukas. Sana all. Sana all. So yun nga, tuloy-tuloy lang yung biyahe. So siguro mga 35 kilometers na lang. Mga ilang oras yun? Abuti ng isang oras? Kung lang, may na takbo, mga hindi naabot kasi wala na kasing traffic province na to mga boss wala nang traffic talaga so na lang, siguro mga pinakamatagal 45 minutes ganun. So dito balik ako sa sitwasyon ng highway 4 lanes, di ba? 4 lanes. So hanggang dito na yan, galing Cebu City. Pero hindi ko na napakita sa inyo. May mga parte din na medyo hindi pa talaga tapos. So pero dito, di ba, 4 lanes. So hanggang, ang plano talaga nito is hanggang sa dulo talaga ng south ng Cebu, 4 lanes na talaga. So in the future, pagtapos na to, talagang convenient na talagang magbiyahe. So yun na lang muna. Kain muna kami ito. Tapos update na lang mamaya. Okay, so letter D na tayo sa abbreviation natin. D as in Dalaget. So ito na, Dalaget. Pero ang spelling, Dalagete. Or Dalagete. Yung kadalasan mga hindi taga rito, yung pagbasa nila is Dalagete. Parang Dumagete, sounds like. Pero Dalagit talaga yan ang pagbasa niya. Silent. So dito rin yung yung sa nakita niyo harapan, pa-right dyan, diretso yan sa sa Osmeña Peak. Sikat na rin, puntahan ng mga turista. Yung kung gusto niyo mag trail, trekking, mga ganun, pwede kayo dyan. Osmeña Peak, the windy Osmeña Peak. So dito na tayo, Dalaget. So ano na lang, so susunod A na naman, Alcoy, tas Buluon na. So malapit na talaga. Siguro mga na lang, mga 20 kilometers siguro, or less than 20 kilometers. So update na lang mamaya. Sige. Okay, so Alcoy na kami. So A A na naman, Alcoy.
town before Buluon na. So ano muna, bumili lang kami ng ng lechon manok. Titangs, the new taste in town. So pang dinner na namin. Bumili lang kami para sigurado. Kasi baka doon walang tinda. Pero meron naman talaga yun, pero para sigurado na lang. Siguro mamaya dagdag na lang. So ito yung sentro ng Alcoy. Sige, update mamaya pag na lang, 1 town na lang. Buluon na kami. Ito na talaga. Pag curve dito at saka pagbaba, yan, Club Fort Med na. So 6:05 PM. So 3 hours plus na yung biyahe namin. Sige lang, malaga safe yung namin biyahe. Okay, so ito na, pasok na kami. Punta muna kami sa sa front desk. Club Fort Med, ito yung pangalan, no? Yan, Club Fort Med, naturally Buluon. Sige, hanapin muna natin yung front desk. Wait lang mga basa. Okay, so ito na, ito yung reception nila. Tanungin muna natin. Good evening. Katorong nanawag ganiya itong nagpa-reserve og villa. Okay, so ito yung villa nila. Malaki pala mga boss. Parang apartment. Oh, ito yung baba. So may table. Pwede kayong kumain. May duyan pa eh. Okay, yun na. First time namin dito mga boss. First time namin. So yan, akyat tayo sa taas ha. Ito yung parang nasa second floor kami. So ito yung place namin eh. Yun, ang laki. Mamaya lang muna, a glimpse. A glimpse of the villa. So baba muna kami. Kunin na namin yung mga gamit, tsaka yung tawagin na namin yung mga anak namin. So wait lang mga boss, update tayo. Okay, so dito na kami. Basta ma'am, parang first impression mo sa lugar. Maganda, parang yung Siargao. Parang Siargao. Parang parang Payag Sweets din. Ikaw, Dre, ano yung first impression mo, Dre? Pasado rin. Ha? Okay naman. Ikaw, Ate Jam, first impression. Nice! Si Ate Nikay. First impression, Ate Nikay. First impression sa place. Okay. Ako, first impression, malaki yung place. So, yun nga. Pakita ko sa harap ha. Wait lang. Okay, so ito nga. Ito yung may dalawang, so villa to ha, villa. So may dalawang queen size bed. Tapos malaki talaga yung space sa loob. Pwede kayong magdala ng extra mattress. Bali, up to 5 daw to. Tsaka ito yung nila, yung CR. Medyo malaki rin. Tama yung asawa ko, parang Payag Sweets ang aura. Pero parang mas medyo mahal to kasi 5,900 yung nabayaran namin eh. So, pero sige lang, okay na. Birthday naman ng wife ko. Bali, tingnan muna namin kung magkano yung pagkain nila kasi dito pwede kang magdala ng pagkain, sarili yung pagkain, pero hindi ka pwedeng magluto. So, yun. So, may restaurant sila. So, yun. Tingnan namin kung magkano. Pwede ding kaming kumain doon sa lungsod or sa city, town proper kasi maraming kainan din. So
tingnan na lang natin ha. Sige. Okay, ano muna kami? Punta ng bayan kasi bili kami ng mga chicheria, mga ganon. Drinks din namin bili kami. Hindi kami nakabili kanina, bibili sana kami doon pa sa doon pa sa May City, pero talagang traffic na traffic tapos talagang busy masyado yung daan, so na lang, dumiretso na lang kami dito kasi may mga naman dito mga boss, 7-Eleven. So konti lang naman yung bili namin, yung mga chicheria, soft drinks, mga ganon. So tara, sama tayo, punta tayo ng bayan mismo ng Buloon. Okay, so tayo, ito na yung Buloon proper. So hanap tayo ng 7-Eleven. Tingnan nyo yung church nila mga boss. Tingnan nyo yung church. Okay na okay yung church Doon pa yung parang Okay, bili tayo sa 7-Eleven. Ano yung pwedeng bilhin? Tara, bili tayo ng chicheria. Chicheria tsaka drinks. The chicheria section. Mo anak. Tas drinks, soft drinks, ayan, soft drinks, Coke. Ayan. Kanak, so Coke nak. Dua. Okay, so ito yung pinaka-sentro nila dito. Sa kabilang side naman to, kinunay ko. So ito yun bukas balik tayo dyan, tingnan natin yung lugar, pasyalan. Yan lumang lumang lugar kasi to kasi ito yung simbahan nila, Buloon Church. Mailaw talaga, liwanag. Bukas sa araw makita nyo yung talaga, pero okay na to. Yan Buloon Church, ang ganda. Tas sa kabila naman, sa tapat niyan yung plaza. Tas dagat na yan sa likod ng plaza. Okay rin dito. Sige, pabalik na kami. Dinner muna kami. So parang lang, Boy Scout style. Boy Scout na bumili sa labas. So ito, chicken tsaka yan po, just rice, kamay lang, kaya na yun. Okay, so bali ito yung resort namin sa gabi. Club Fort Med ang pangalan. So okay naman, malawak yung lugar. Diyan kami tumuloy yun sa kaliwa, isang villa. So yun. Okay, so ligo tayo ng dagat, night swimming tayo dito. Talagang malinaw yung tubig ligo tayo ngayon. Tara try natin mga boss, try natin ang lugar.
Yeah. Yeah. Dito lang. Huwag masyado malayo. Dito lang. Ganun ako eh. Tawag mo naman ako. Hindi ganun kalamig ang tubig. Medyo mainit. Tapos, ano, okay talaga. Limang. Tara. Talagang okay dito eh. Ano siya? Crystal clear. So, ano talaga? Ano na eh? 9 PM na yata mag, di ba? 9 or mga 9 na rin. Talaga okay mga boss. Okay na talaga pang night swimming. Tapos, high tide pa. So, di ba? Doon na muna. Enjoy muna. Live life mga boss. Live life. Okay, so that's it for today. Tapos na kaming maligo. Ang lamig na kasi, kaya ano na muna, stop na muna. So dito ko na muna tatapusin ang vlog na to. Bukas na naman. Ang tomorrow baka ano ang gagawin ko is i-feature ko yung resort ulit ng may araw, okay, para may mas makita nyo yung lugar. Tapos baka bukas din pag pauwi na kami, yung checkout time kasi dito is 12 o'clock, so on our way home baka alam mo naman, bihero tayo, so kung may maisip na magandang puntahan, puntahan na, di ba? So sa ngayon, yun lang muna mga boss. Sanay na siyan kayo sa video. Kung may mga tanong kayo or any comment tungkol sa biyahe namin or sa lugar na to, comment lang kayo at gawin ko ang best ko para sagutin yung mga tanong nyo. So see you mga boss bukas. Sige.